Hello po sa inyong lahat at welcome po sa ating YouTube channel, Krimwis. Ngayon po, ang topic po natin ay patungkol sa extraterritoriality. Okay? Ito po ay requested topic ng isa sa ating FB page follower. Okay? So, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating FB page, okay, please follow na po kayo. Ang pangalan po ng FB page natin ay Criminological Wisdom by Eric E. Himpisaw. Alright? Ngayon, babasahin natin ang request ng ating FB page follower. Okay? Ito po ang sabi niya. Sir, pwede po ba discuss nyo po yung Article 2, application of its provision. Okay, so yan po ang kahilingan niya. Ang tanong niya po ay makikita sa RPC, Book 1, Article 2, application of its provision. I repeat, ang tanong niya po ay makikita o mababasa sa Revised Penal Code, Book 1, Article 2, application of its provision. Ito yung mga krimen na ginawa sa labas ng teritoryo ng Pinas, subalit ang criminal law ng Pinas ay siyang mag-a-apply. Alright? Kaya ito ay tinawag na extraterritoriality, kung saan ang krimen ay ginawa sa labas ng bansa or sa labas ng teritoryo ng Pinas. Okay? So, kuha ninyo. So, ang top natin ngayon ay extraterritoriality. Meron ding tinatawag na intraterritoriality, which means our criminal law shall be enforced and applied within Philippine territory. Ibig sabihin, ang criminal law natin ay siyang mag-a-apply kung ang krimen ay ginawa sa loob ng teritoryo ng Pinas. Regardless kung ma-foreigner ka man or Pinoy ka man, as long as you committed a crime within Philippine territory, you will be prosecuted and tried in the Philippine court. Alright? So, yun po yung intra-territoriality. Pero, focus muna tayo sa extraterritoriality. Kasi ang topic na ito ay masasabi natin na importante sa board exam. In fact, last board exam, may tanong sa board patungkol sa topic na ito. Alright? Aalamin po natin kung kailan mag-a-apply ang ating criminal law o kailan magkakaroon tayo ng jurisdiction over the crime committed outside the Philippine territory. Okay? Kaya, dyan lang muna kayo sa pagbabalik natin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung kailan mag-apply ang ating criminal law kahit ang krimen ay ginawa sa labas ng teritoryo ng Pinas. I-discuss ko po yan maya-maya. Promise. Let us now begin with number 1. Okay? Should commit an offense while on a Philippine ship or airship. Okay? Ang criminal law natin ay mag-a-apply kahit anong krimen kung ito ay ginawa sa loob ng barko na nakarehistro sa batas ng Pinas habang ito ay nasa high seas or international waters. Pag sinabing high seas or international waters, ito yung bahagi ng dagat kung saan walang nagmamayari. Alright? So pag sinabing high seas or international waters, ito yung bahagi ng dagat kung saan walang nagmamayari. Okay? So ano ang kailangan sa barko, no?
barko, applicable din ito sa tinatawag nating airship. Okay? Barko, vessel, ito siya, dapat nakarehistro. Ganon din ang airship. Nakarehistro base sa batas ng Pinas. Okay? So, must be registered sa Philippine Bureau of Custom. Nakarehistro yung barko para mag-apply ang ating criminal law. Pero kung ito ay hindi nakarehistro, then our criminal law will not apply. Okay? So, dapat sa high seas, kapag ang barko ay nakadaong na sa ibang bansa, okay, hindi na mag-a-apply ang ating batas, kundi ang batas na ng bansa kung saan ito nakadaong. Okay? But tinatawag na warship. Ito ay pagmamay-ari ng gobyerno ng Pinas. Warship, kapag may krimen na nangyari sa loob ng warship, kahit saan pa man ito nakadaong, okay, always na ang krimen ay sa ilalim ng jurisdiction ng Korte ng Pinas. So, ang criminal law natin ang mag-a-apply kung ang krimen ay ginawa sa loob ng warship, kahit saan man ito nakadaong. Pero, pag sinabing merchant vessel, okay, kailangan talaga nasa high seas lang siya. Wala pa siya sa ibang bansa. Nasa high seas, nangyari ang krimen sa loob ng barko at dapat nakarehistro. Okay, kung hindi nakarehistro, ang criminal law natin ay hindi mag-a-apply. Alright? So that is number 1. Should commit an offense while on a Philippine ship or airship. Okay? Uulitin natin, dapat ang merchant vessel ay nakarehistro sa Philippine Bureau of Custom in accordance with law. Alright? Ganun din ang airship, no? Merchant vessel or airship. Okay? At kung ang airship or ang merchant vessel ay nakadaong nasa ibang bansa, ang criminal law natin ay hindi na mag-a-apply. So, ang mag-a-apply na batas ay yung bansa kung saan nakadaong ang barko ng Pinas. Alright? So, let us give an example. Ipagpalagay natin, ito ang Pilipinas. Okay? At ito naman ang China. So, now, ang Philippine merchant vessel ay patungong China. Okay? Patungong China pa lang. And while on the high seas, nasa high seas pa lang, may nangyari na krimen. Okay? So, may nangyari ang krimen. At ang merchant vessel or Philippine merchant vessel ay naka-registered sa Philippine Bureau of Custom. Now, ang tanong, mag-a-apply ba ang ating criminal law? Dito ba ang paglilitis sa Pinas or sa China or any country? Of course, mag-a-apply ang ating criminal law. At dito sa Pinas, ililitis ang kaso. Kasi sabi dito, sabi ng Article 2, Paragraph 1, na nag-commit ng crime while on Philippine ship or ship at nakarehistro din ang barko sa batas ng Pinas, okay, at doon siya sa high seas. Okay? So, mag-a-apply ang ating criminal law. So, yun yan. Okay? But, sa warship, no, ulitin lang natin na kahit saan man ito nakadaong, no, kahit sa, for example, pagpalagay natin nakadaong siya sa China, doon na sa China, doon sa territory ng China, ang warship na yan, Philippine warship, at may nangyari na krimen sa loob ng warship, dapat sa loob ng barko na tinatawag na warship,
Okay? Ganun din sa airship at merchant vessel. Dapat sa loob kasi kung sa gawas na, wala na yon. Hindi na mag-apply yung criminal law natin. Okay? Alright.